responsabling kandidato? Taas ng kamay. Sino mga hindi? Okay. Magkano dapat ang gastusin ng isang kandidato sa bawat botante? Anong 10 piso? Ano ulit? Magkano? Okay, 5 pesos. Nakikinig talaga. Okay, para po, bigyan tayo ng isa pang mga paalala at konting impormasyon. Ating tinatawagan ang napakasipag na PNP Chief ng Kalumpit, si Chief Nelson Sardi. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na sa mga kandidato sa pagka-barangay captain, barangay councilor, SK chairman at saka SK kagawan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa initiative ni Sir Robert Aquino. Para po sa inyong kaalaman, Kalumpit lang po ang nagkaroon ng initiative na ganito. Bakit po? Dahil gusto ni Comelec, ni Sir Robert, na maging mapayapa po ang ating gaganaping eleksyon na ito. Kaunting panahon na lang, ngayon po ay October 10. Ang eleksyon po natin ay October 30. So 20 days na lang po. Kaunting tiyaga na lang. Sana po maging matiwasay po ang ating gagawing eleksyon. Sikapin po natin na makipagkaisa. Ipinakita po sa inyo, kung napanood po ninyo paulit-ulit, yung mga dapat gawin. Dapat at hindi dapat. Kami naman po sa PNP, ang gusto lang din po namin ay maging mapayapa ang bayan ng Kalumpit. Tulungan nyo ang bayan ng Kalumpit na makatuwid. Kayo po ng mga future leaders ay maging huwaran po sa inyong barangay. Kung gusto nyo talaga ng maglingkod ng maayos, mapaunlad ang inyong barangay, ngayon pa lang ipakita nyo na yung tamang pagsunod sa ating gobyerno. Bagaman at sa tingin ninyo ay nakalalaman kayo sa inyong barangay dahil sa marami kayong kamag-anak na posible lahat ay pumoto sa inyo, ay wag ganon. Ibigyan nyo rin ng respeto ang inyong kalaban sa politika. Huwag po kayong magbabangayan, huwag kayong magtatalo-talo, huwag mag-aaway. Hayaan ninyo na yung mga kababayan ninyo doon sa inyong barangay ang siyang malayang pumili kung sino ang iboboto. At kung sakali na lalabag kayo sa mata, hindi po kami mangingimi na ikulong kayo lahat ng lalabag. So pakiusap po sa pangalan ng aming Provincial Director na si Police Colonel Relly Arnedo, kami po dito sa baba ay nakikiusap sa inyong lahat na kaunting days na lang, ilang araw na lang, gawin nating mapayapa, sobrang payapa ng bayan ng Kalumpit sa darating na eleksyon. Maraming salamat po. Now I'm giving the floor to our Election Officer 3 ng Kalumpit, si Sir Roberto Ernesto M. Aquino. Para po magbigay din ng mga ibang rules. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, ipapaalala ko lang po sa inyo yung akin na rin po sinabi nung unity walk po natin. Ang eleksyon po, isang araw lang po yan. Panatilihin po natin ang respeto sa isa't isa. Pagkatapos po ng eleksyon, respetuhin po natin ang choice ng tao o yung pinili ng tao sa barangay. Iwaksi na po natin yung galing natin sa ating mga kalaban. Importante, yung respeto natin sa isa't isa. Kasi ang pagmamahal, nawawala yan. Pero ang respeto, pag yan ay nanatili, babalik ang pagmamahal sa kapwa natin. Okay? Let's be fair dito sa eleksyon na to. Tandaan natin, ang eleksyon na gaganapin ay grassroots politics po ito. Kayo ang pinagsisimulan ng politika. Kayo ang pinakamalapit sa tao. Kayo ang mga politiko na siyang nangangatawan sa mga tao. Kaya dapat yung disiplina natin maging ehemplo sa mga tao. Kung nakikita nila na ang kanilang mga barangay officials ay disiplinado, magiging disiplinado rin sila. At ang mga mas nakatataas pa ng mga politiko, pag nakita tayo sa ating mga barangay at SK, disiplinado, may iya po silang hindi maging disiplinado. Kasi kayo po ang pinangangatawan nila. Kaya dapat, dito sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections, bawat isa po sa atin ay sana maging ehemplo para maging mapayapa, matiwasay,
at makabuluhan ang ating pong eleksyon. Ngayon, yung pong paalala po namin, kasi kung mapapansin niyo po, napakahigpit po ngayon. Di po ba? Pero siguro hindi niyo napapansin dahil sa kahigpitan po ng Komisyon ng Halalan, mas na kumunti po ang inyong gastusin. Di po ba? Kasi dati, pagka-final ng Certificate of Candidacy, ayan na, banat na po kayo ng pangangampanya eh. Kumbaga, paskil dito, paskil doon, kausap dito, kausap doon, makita lang kayo ng tao, sigurado kakantsawan po kayo. Pero ngayon, dahil nga pinatupad po ng ating butihing Chairman George Erwin Garcia, na magkaroon po ng premature campaigning ngayon sa Barangay SE elections, magsisimula po ang inyong gastusin pagdating po ng October 19. Hindi pa po ngayon. Kahit po sa social media, napakaigpit po. Akin pong ipagbibigay alam po sa inyo na meron na po kaming nasilbihan ng show cause order coming from the main office. Yung po, karamihan po nun nakita po sa social media. When you are served with a show cause order, sasagutin nyo na po yun direkta po sa main office kung ano po ang kadahilanan kung bakit meron po kayong kampanya sa social media na kanila pong nakita. Mabigat po yun. Kami po ay binigyan din po ng kapangyarihan ng Komisyon ng Halalan sa main office na file ng complaint affidavit motu proprio. Motu proprio, ano ba yun? It is a Latin term meaning on our own. Ibig sabihin, kahit kami, pag may nakita po kaming katiwalian o paglabag sa batas ng Omnibus Election Code, pwede po kaming maghain on our own ng complaint affidavit sa inyo. Napakadali lang po. Halimbawa po, nakita ko kayo ng tarpaulin nang wala pa po sa araw ng pangangampanya. Pipicturean ko lang po yun ng medyaryo. Ibig sabihin, may picture, medyaryo on that day. That is conclusive proof enough na meron po kayong paglabag. Kasi, halimbawa, nakuha na po yun ng October 5. Nakita po doon sa dyaryo, nakita po yung tarpaulin yun, nakaposte. Antimano po, meron na po kayong paglabag ng premature campaigning. And mind you, ang premature campaigning po is a violation of the Omnibus Election Code. It can have an accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office. Ganun po kabigat yun. Ang perpetual disqualification from holding public office, kahit po presidential pardon, hindi po yan nare-remove. Unless ang presidente i-coordinate po sa COMELEC and bank yung pardon na kanyang ipapataw sa isang tao. Pero pag ang Commission and bank hindi po pumayag sa gaganaping pardon ng presidente, hindi po mapapawi yung perpetual disqualification from holding of public office. Ito po public office ito, hindi lang po sa eleksyon to. Ito rin paghawak po ng pwesto sa gobyerno. Isipin niyo po yun. Isipin niyo po penalty po yun para kang sinumpa. Hindi kayo makakapagtrabaho sa gobyerno, hindi ko kayo makakatakbo sa anumang halalan pag kayo'y napatawan po nito. Kaya po, ngayon po, napakahigpit po ng COMELEC. Ito po in view po ng spirit po ng Fair Elections Act. Kasi po, sa Fair Elections Act, nile-level down po ang playing field. Ibig sabihin, kung mapapansin nyo, hindi lang mayaman ang nakakapag-ngampanya ngayon. Kaya po nilimitahan lang sa 10 araw ang pangangampanya. 8 days rather ang pangangampanya para po malimitahan din ang costing po ng pangangampanya. Kasi po, ano po yung indirect corruption po kasi kung malaki po ang inyong pong gagastusin sa pangangampanya, saan nyo po babawiin po yun? Di po ba? Kung napapansin nyo, national and local election, ang isang senador, bago yan maluklok, kailangan niyang ikutin ang buong Pilipinas. Usually, hindi bababa ng kalahating bilyon ang ginagastos mo ng isang senatorial candidate. Ngayon,
sa tingin niyo po ba, mababawi niya po yung kalahating bilyon na yun sa kanyang panunungkulan sa 6 na taon po na siya'y nakaupo. Ganon din po sa barangay. Kaya po ganon kahigpit si Chairman George Irving Garcia. Para baguhin po natin. Sana maituloy po natin ito sa national and local election sa 2025. Pero ito, kaya po kami, mahigpit po kami nagpapaalala sa inyo. Kasi ito po yung eleksyon na talaga pong sasampulan tayo. Gusto ko nila talaga na meron pong magkaroon ng final judgment na ng premature campaigning para sample po sa 2025. Ganun po kabigat yung mandato ngayon ni Chairman George sa amin sa satellite offices ng Komisyon ng Halalan. Kaya seryoso po sila. Pagka po kayo napatawan ng premature campaigning, asahan niyo po, yan po ay tatapusin bago po mag-eleksyon. Ibig sabihin, i-disqualify po yung candidate bago po mag-eleksyon. Para po maging ehemplo sa susunod na pong halalan. Isa pa akong paalala, yung sa watcher, kung mapapansin nyo. Taos puso po kaming humihinang paumanhin doon sa mga nauna po nagpasa sa amin ng mga watchers. Kasi po nung una, ang sinabi po namin, isa sa bawat kandidato for every clustered precinct and 1 alternate. Pero po nagbaba po ang taas na nilimitahan muna lang sa iisa. Bawat kandidato per polling precinct. Per clustered precinct rather. Kaya yung wala na pong alternate. Ngayon, kaya po nililimitahan yan kasi ang sinasabi po kasi nila sa main office, pag sumobra po ng 2, nagiging vote buying na po yan. Kasi kadalasan, ang mga watcher po natin, hindi naman po sa sinasaklawan po kayo, pero yan po babayaran po natin, di po ba? Pinakamababa na po siguro, 500 sa maghapon nilang pag-ano. Isipin niyo po, 5 pesos lang po per registered voter ang ating pong budget para sa election ito. Very limited po. Kung marami po tayong watcher, parang sa watcher na lang po natin ba gagasusin yung ating budget sa pangangampanya. Di po ba? Ngayon, isa rin po maglilinaw. Nung ako po nag-training po ng mga electoral boards o yung mga teachers po na uupo sa eleksyon, binigyan laya po namin sila na sila po ang maglimita ng mga watchers na pwedeng pumasok sa kanilang presinto. Bakit? Kasi karamihan po ng ating mga presinto, napakaliliit lang po. Di po ba? Kaya, kung you just can imagine, kung halimbawa na lang po, isang barangay na meron pong isang barangay chairman na tatakbo at 7 niyang kagawad, isang SK chairman at 7 niyang SK kagawad na tatakbo. Kung bibigyan natin po ng tigil isang watcher po yan. Hindi pa naman natin pinag-uusapan yung lone candidate po. Di po ba? Doon na lang po. D16 na po yan na watcher. Sa isang presinto, lagi po nandyan 16 na watcher. Di ho ba'y sila na lang po ang nandun sa loob ng presinto. At ang mga watcher po, lagi ko po yung sinasabi na dyan ho nagsisimula yung hindi ho, yung pag-disrupt mo ng proceeding po ng electoral boards. Mas maraming watcher, mas nagiging magulo. Kaya nga po, binigyan laya ko ang electoral board na sila po ang maglimita hanggang 5 lang po. Ngayon, di ba kadalasan kayo magkagrupo? Grupo ho ng incumbent at grupo ng oposisyon. Di ba? Pag-usap-usapan nila po, halimbawa isang grupo ng incumbent, isa lang. Yung grupo ho ng oposisyon na nakagrupo, isa lang din. Ngayon, yung mga lone candidates po, mag-grupo na rin po kayo, di isa lang naman. Di ba? Ngayon, sa watcher, meron pong accredited citizens arm, which is the PPCRP. Entitled na naman po sila ng isa. Okay? Ngayon, yung isang sobra, pakiusapan niyo po si electoral board at respetuhin po natin ang kanilang desisyon. Basta 5 lang po sa isang electoral
isang class na receive ang i-allow na watcher. Ngayon, isa po pong nag-iipig po kami, yung sa ID po, yung ID. Nagpapasumite po kami ng listahan nyo. Bakit po kami nagpapasumite? Kasi chinecheck po namin ang credentials o qualification ng inyong mga watcher. Kasi dapat, unang-una, ito po ay registered voter ng barangay. Pangalawa, hindi po dapat sila kamag-anak within the 4th civil degree of consanguinity and affinity ng mga umuupo pong electoral board. Kaya po kami nagpapasumite. After po namin ma-verify na yung sinumiton yung mga listahan ng watcher, they possess all the qualifications and none of the disqualification. Yun po ay bibigyan na po namin kayo ng sample ID na kayo din po ang magpaparecopy. Ngayon, we will ask you na lahat po ng detalye doon ilagay nyo, like yung pangalan, kung sino po yung kandidatong representante, at meron pong picture. Tsaka lang po namin, ibabalik nyo po sa aming tanggapan para po lagyan po ng lagdako bilang katunayan na yun ay nakalagpas na po sa amin sa masusing pagtingin sa amin pong voters registration system na ito po talaga importante at yung po mga qualification ay nandun po talaga. Pag binalik po namin sa inyo, mahigpit po namin sinasabi. At nandun po sa ID yun, not valid unless laminated. Bakit laminated? Kasi baka palitan eh. Palitan yung mga detalye po doon. Tsaka meron siyang quality control at control number doon sa ID na yun. Kaya alam namin kung pepekein ang ID namin. Sa sobrang higpit po namin ngayon, handa ho kami magpakulong ng mamemeki po ng ID namin. Ganun po kami kaseryoso. At dinilin din po namin yan sa electoral boards na huwag magpapapasok ng watcher na hindi laminated ang ID. Okay? Pasensyahan po tayo. Hindi po kayo makakapasok sa mga presinto kung hindi po laminated yan. Kasi bakit hindi nyo ilalaminate? Mahigpit po namin bilin.